Joining us now for more on the rice tariff reduction and other farmer issues is Sinag President and Chairman Rosendo So. Magandang gabi po, sir. At nakita ulit tayo. Ano ang inyong reaksyon matapos hindi maaprubahan ni Pangulong Marcos ang rice tariff reduction? Yeah, Ma'am Lois, magandang gabi sa lahat. Of course, tayo very happy tayo no doon sa desisyon ng ating Pangulo. Alam naman natin na kaya siya ay Agricultural Secretary, concurrent Secretary dahil mas may laban tayo ngayon kasi dati ang nangyayari is yung kung anong sinabi ng economic team, yun ang susundan kaagad, no. Kaya sinabi natin for the past interview na sa atin, gusto natin siya pa rin ang Agricultural Secretary kasi siya lang pwedeng against doon sa economic team, no? Opo, nakita nga natin nag-U-turn. Makikita natin malaking tulong ito sa mga magsasaka. Opo, nakita natin nag-U-turn, nag-backtrack ang economic team sa kanilang panukala na bawasan ang taripa. Pero ngayong nagawa na nga po na hindi na matutuloy ito, ano ho ang inyong susunod na hakbang? Yeah, Lois, ang kailangan gawin ng atin government is magtanim kaagad, no? Yung mga nag-ani na dapat tamnan ulit. Kasi last time, remember na sinasabi nila na July may El Nino na, tapos minob nila ng October yung El Nino. Ang tingin kasi namin is yung water level this year, maski yung dam level, no? For the past 3 years, mas mataas pa yung dam level ngayon. Dati sinasabi nila, di ba, yung area ng itong Angat below water level na yung tubig natin. Ngayon lumalabas nasa 207, 208 na, no? Ang taas na ng water level. And the other dam is nakikita natin na mas mataas pa kaysa dati. So, yung El Nino na sinasabi nila, hindi masyadong apektado, no? Opo, kasi yung Cagayan area, mostly corn area naman yan. So, hindi ganun kalaki ang natin sa rice, no? Doon sa area na yan. Pero yung Isabela, Nueva Ecija, Pangasinan, and area ng Region 3, umuulan naman. So, hindi tayo worry, no? So, ngayon nga po, kung continuous ang production natin, Mr. So, we think na up to June next year, wala tayong problema. Okay po. Yan po ay ang sa supply ng bigas. Walang problema dahil meron pa rin pong tubig ulan dahil nga itong mga habagat at meron pa tayong inaasahang tropical cyclone ayon nga po sa pag-asa. So, sir, dahil nga po doon, sa tingin nyo ay dapat nang tanggalin yung price cap kasi ito po ay ang nakabinbin pa doon sa in-order ngayon, inisyu ng Malacanang na kahit na po walang tariff reduction ay nandyan pa din ang price cap sa bigas, lalo na sa retail prices. Yeah, ang tingin natin by October, ang presyo is lower than 45 pesos na ang presyo ng bigas, no? So, by then, yung first week na sinasabi natin, we think na yung presyo is lower than 45, pwede nang tanggalin ng ating government ang rice cap, no? Dahil sa ngayon kasi may nagdi-deliver na sa Metro Manila ng 40 pesos na meal rice, ibig sabihin yung outlet pwedeng ibenta ng 44 pesos na yan, no? Plus 4 kasi yung wholesaler at retailer plus 2 so pwede ng 44. So we think na towards end of the month talaga may chance na pwedeng i-lift na yung cap, no? Pero sa ngayon, of course, continuous pa rin yung harvest natin, pero hindi pa ganun kalaki. So sir, based on your assessment po, it's really the supply that is dictating prices now. I mean, your outlook is influenced by your outlook on supply. Kasi kahit may price cap ngayon, nakikita nyo na talaga naman susunod na bababaho ang presyo. Yeah, yung price cap ng ating presidente talagang tumulong, no? Dahil may mga traders dati na yung nag-i-import
binili yung mga stocks ng mataas na presyo na palay na in which abnormal. Kaya biglang sumipa yung presyo. After the price cap and after 2 days, after the price cap, nag-normalize ulit yung presyo ng palay. Back to 24 pesos. Umabot ng 33 tsaka 34 pesos yan. Abnormal yun, no? Nabanggit Nung niyo po, bumalik yung presyo sa 23 pesos, bumaba ulit yung presyo ng bigas natin. so nabanggit niyo po yung presyo ng bilihan ng palay, no? Kasi ang pangamba ng iba, ibabagsak ito sa 16 pesos. Sapat na po ba sa magsasaka ang presyo ng bilihan sa kanila, ng hango sa kanila, ng retailer at ng mga trader at ng mga miller? At hindi kailangan niyo pa rin huba ng ayuda o subsidy dahil humihingi sila ng 15,000 pesos na ayuda. Yeah, ang Thailand is ang Thailand farmers is binibigyan ng government nila ng 15,000 pesos, no? Equivalent to 15,000 pesos. Dito sa atin, yung ayuda is of course binigay yung fertilizer subsidy, binigay yung seed subsidy, at may ibibigay pa ang ating government. Kasi last year, may nakolekta tayong 22.7 bilyones. Ang na-download pa lang sa DA is yung 10 billion. Yung 12.7 billion will be dapat ma-download na yan sa DA para mabibigay na sa magsasaka na 5,000 pesos each for 1 hectare. So yun ang inaasahan ng magsasaka. Yung nagtanim ng 2 hectares will receive 10,000, no? So you're And yun ang kailangan na mabigay kaagad para at least makatanim ulit ang ating mga magsasaka. Okay, that's Mr. Rosendo Sor referring to the funds for the farmers supposedly from the rice tarification law, and there's an allocation there for farmers. Thank you, SINAG President and Chairman Rosendo Sor.